Napapapikit na lang ako sa ginagawa sa akin ni Tita Mildred. Para itong batang kumakain ng ice cream. Siguro sa edad at sa experience niya, kaya siya magaling. Naikumpara ko tuloy siya kay Sofia dahil hindi pa siya gano'ng marunong. Don't get me wrong, magaling din ang girlfriend ko. Pero iba lang talaga si Tita Mildred. Tumigil siya sandali at pinakita ang hubog niya. Wow na lang ang nasabi ko dahil sa ganda nito. Nakikita ko kasi siyang nag-exercise sa tuwing dumadalaw ako rito at nagpapakabata raw ito ng hubog para makabingwit ng lalaki ayon kay Jigs. Pinalapit niya ako at naglapat ang aming mga labi. Agad ko namang sinisid ang ibaba ni Tita Mildred at doon ko na pinasok ang dapat pasukin. Napapatili na lang ito. Matagal-tagal na rin ang huli ko, Kenneth. Bulong niya sa akin. Matagal na rin kasing pumanaw ang asawa niya at hindi rin naman siya lumalabas o nakikipag-date sa iba. One time, nakita namin ni Daddy si Tita Mildred sa mall. May kasama itong lalaki. Pero nung lumabas na sila, hiwalay sila ng umuwi. Tila hanggang doon lang ang kaya ni Tita sa mga kadate niya. Kaya ngayon, init na init ito. At ako ang unang lalaking nakapasok sa kanya. Simula nung pumanaw ang kanyang asawa, 5 taon nang nakalilipas. At naging mainit nga ang mga tagpo. Dumantay siya sa akin at inuna ng braso ko. Sabihin mo sa akin kung ready ka na, ha? Po? Tanong ko rito. Kulang pa eh. Mabuti ka pa nakarami na. Saad nito. Sabay sampal ng mahina sa dibdib ko. Sorry po. Okay lang yun. Teka, may experience ka na ata ah. Nag-blush ako sa sinabi nito. May experience ka na nga. Sinong nakauna sa'yo? Si ano po, yung girlfriend ko. Nahihiyang sagot ko sa kanya. I bet nagustuhan niya. Yung kaibigan mo, hindi ko alam kung kailan. Saad nito. At parang nailang akong pag-usapan si Jigs. Tita, don't worry, hindi natin sasabihin sa kanya. Masayang saad nito, kaya natawa na rin ako ng mahina. Nagkatitigan kami at naglapat ang aming mga labi. At muli naming pinagsaluhan ng gabi. Mukhang nakatulog ako dahil ginising na lang ako ni Tita Mildred makalipas ang ilang sandali. Grabe ka, Ken. Saad nito. Nakita kong nakangiti siya at lumiliwanag ang mukha sa tuwa pagkatapos ng ginawa namin. Nag-request pa ito ng isa, kaya naman pinagbigyan ko. Mag-alas 3 na ata nung bumalik ako sa kwarto ni Jigs at iniwan kong natutulog si Tita Mildred. Ang bigat ng katawan ko nung humiga ako sa sleeping bag ko. Madali akong nakatulog dahil sa pagod. Hanggang sa ginising na ako ni Jigs para maligo dahil baka malate kami sa klase. Ang sakit ng ulo ko nung bumangon ako at masakit din ang nasa ibaba ko. Niligpit ko na ang sleeping bag ko habang hikab ako ng hikab. Parang hindi ka ata nakatulog ng maayos. Tanong ni Jigs.
Naka-uniform na siya at nakahanda na rin ang knapsack niya. Ang ingay kasi ng mga hilik mo. Biro ko sa kanya. Hoy, hindi ah. Malakas ang hilik mo, tol. Saad ko sa kanya. Baka may ginawa kayo kagabi kaya wala kang tulog. Saad nito. Kaya napatigil na lang ako at napatingin sa kanya. Sino? Tanong ko. Sira, sino pa nga ba? Kayo ni Sofia. Hindi ba tinawagan mo siya kagabi? Tanong nito. At naalala kong tumawag pala ako kagabi. Kaya natawa na lang ako. At nakita akong dumaan sa hallway si Tita Mildred. Lumabas ako ng kwarto na bitbit ng tuwalya, pati ang sipilyo ko. Good morning. Bati ni Tita Mildred. Naka-bathrobe lang siya nung lumabas ng banyo. Good morning din po. Bati ko sa kanya. At tumingin to sa likuran ko. At biglang naglakbay ang kamay nito sa ibaba ko. Tita. Nagulat ako at natakot dahil baka mahuli kami ni Jigs. Wala yun. Saad nito. Sabay bitaw at naglakad na papasok sa kwarto niya. Habang ako naman ay pumasok na ng banyo. Ken! Kumatok si Jigs. Kaya pinagbuksan ko siya since nagsisipilyo pa lang ako. Bakit? Tanong ko rito. Nakalimutan ko pala. Dadaanan pala ako ni Feli ngayon. Hindi ka sasabay sa akin? Hindi. Mauuna na ako sa'yo. Nagpaalam na rin ako kay Mami. Nakita kong nakatayo na sa labas si Tita Mildred. At nakangiti siya. Sandali lang naman ako. Saad ko sa kanya. May tatapusin kasi kaming research paper, tol. Sagot nito. Hindi ba pwedeng sa school na lang gawin yun? Yung tito niya kasi yung gumawa nun. Yun naman pala eh. Hindi. Kailangan namin i-review to. Sorry talaga. Saad niya. At lumabas siya ng banyo. Sige na, kita na lang tayo sa school. At wala na akong nagawa. Nagpaalam na siya sa mami niya. At okay lang din naman kay Tita Mildred na mauuna si Jigs sa school. Mag-ingat ka, anak. Sige, mami. Paalam niya. At narinig ko nagsumara ang pinto sa labas. So, Ken. Po? You need someone to clean your back? Nakangiting tanong nito. At pumasok siya. Tinanggal ang nakabalot. At sinara ang pinto. Tita, baka malate na ako sa klase ko. Saad ko sa kanya nung nasa loob na kami ng shower. Isa lang naman eh. Lambing niya sa akin. At agad nang naglakbay ang kamay niya sa aking ibaba. Sinabi niyo na po yan kanina. Saad ko na natawa lang ito. Sige na, Ken. Pasukin mo na. Saad niya nung tumalikod siya. Lumingon siya sa akin. Nakahanda na ako. Saad niya kaya napangiti ako sa kanya. Ang init niyo talaga, tita. Pag tayo lang, Mildred ang itawag mo, ha? Okay. Sabay ulus ko. Pagkatapos sa kwarto niya na ako nagbihes. Kailan ko uli matitikman to? Tanong niya habang nakatingin sa ibaba ko. Next week? Sagot ko. At napangiti siya. Sleep over ulit, ha? Opo, tita.
Sagot ko sa kanya. At nakakandong pa siya nung kumakain kami ng agahan. Sinusubuan pa niya ako. 5'7" ang height ko, habang si tita naman ay 5'5". Magaan lang siya kaya hindi ako nabigatan, kahit buong maghapon pa siyang nakapatong sa kandungan ko. Nung natapos na kaming kumain, humingi pa siya ng isa pa. Kaya tinuro ko sa kanya ang orasan at talagang malilate na ako sa first period ko. Sige na, please. Pagsamo niya. Tita, malilate na talaga ako. Sad ko at nag-pout siya. Sige na nga. Inis niyang saad at nakita ko nagmamaktol siyang pumunta ng kwarto. Hinintay ko siya sa may pintuan at pagtingin ko sa orasan, 5 minuto na lang ay mag-aalas 7 na. Tita! Tawag ko sa kanya. Tita Mildred. Muli kong tawag sa kanya. Nasaan na kaya yun? Saad ko sa aking sarili. Nilagay ko sa gilid ng sofa ang bag ko at pumunta na sa kwarto niya. Tita, mag-aalas 7 na po. Saad ko nung nasa hallway ako. Tita. Napahinto na lang ako nung makita ko siyang walang saplot at nakahiga. Sige na, 10. Isa na lang talaga. Panlalandi niya sa akin, kaya napanganga na lang ako. Ayaw mo? Tanong nito. Kaya napailing na lang ako. Isa lang po ha. Saad ko sa kanya. Kaya natuwa ito. Alas 8 na nung hinatid niya ako sa school. At na-miss ko na ang first period namin. Ken, anong nangyari sa'yo? Bakit na-late ka? Tanong ni Jigs nung nagkita na kami sa second subject namin. Kasi, nasiraan ng kotse ang mami mo. Rason ko na lang sa kanya. Sabi na kasing ipaayos eh. Mabuti na lang na sumabay ako kina Feli. Dapat sumabay ka na rin kanina eh. Kaya nga sabi ko sabay na tayo, di ba? Saad ko sa kanya. Pero natawa na lang siya. Okay lang yun, tol. Charge to experience mo na rin yun. Saad nito. Lihim na lang akong natawa sa sinabi niya. Experience nga yun. Saad ko sa aking sarili. At napatingin ako sa kaliwa ng dumaan si Sofia. Nagilty tuloy ako sa ginawa namin ni Tita Mildred kanina. Dahil kita kong malungkot ang mukha ni Sofia habang kasama ang kanyang yaya. Hindi pwede, tol. Saad ni Jigs. Nakabantay ang gorilya. Dagdag pa niya. Kaya natawa ko sa sinabi nito. Hayaan mo na muna siya. Saad ko sa kanya. Sofia, miss na miss ka na ni Ken. Sigaw ni Jigs. Ano yon? Sigaw ng yaya niya. Kaya tumakbo kaming dalawa palayo. Loko ka talaga. Natatawa kong saad sa kanya. Natuwa ako nung makita ko ang kotse ni Daddy. Hi son. Bati ni Daddy. Hi Dad. Nangihina akong saad at sumandal sa upuan ko. Tired? A little. Sagot ko. At nakita ko ang kotse ni Tita Mildred nung tumabi ito sa kotse ni Daddy. Hi Ken. Bati niya kay Daddy. At nakita ko nakasimangot na naman si Jigs. Hi. Bati naman ni Daddy sa kanya.
Lumingon naman si tita sa akin at nginitian ako. Kaya nginitian ko rin siya. Sige tol, saad ni Jigs sa akin. Alright, sagot ko. At pagkatapos magpaalam sa amin, ay umalis na rin sila. Ready guys? Tanong ni Daddy sa amin. Yes, sagot namin at umalis na kami. Dadaanan na muna natin ng mami niyo sa office ha? Saad ni Daddy sa amin. No problem Dad, sagot ko. At sumandal ako sa upuan at umidlip ng kaunti. Kuya, kuya! Ginising ako ni Francine. Ha? Bakit? Antok kong tanong. Yung ano? Ha? Sorry baby, hindi ako nakakuha. Sagot ko sa kanya. Kaya nainis ito. Baby, you've been eating chocolates, ha? Tanong ni Daddy. At hindi naman sumagot si Francine. Pinasok na ni Daddy ang kotse sa parking lot ng building. At niyaya kaming umakyat sa itaas. Kaya kahit pagod at antok, hindi ako nagreklamo. Sige na, umakyat na muna kayo sa mami niyo. At may kukunin lang ako sa office ko. Saad ni Daddy sa amin. At bumaba siya sa 3rd floor. Habang kami naman ay tumuloy sa 7th floor. Hi Mami! Bati ni Francine nang makita niya si Mami. Hi baby! Niyakap niya si Francine. At nung makita ako, Kenneth. Hi Mom! Bati ko rin sa kanya. At humalik ako sa pisngi. Ew, what's that smell? Tanong nito. At inamoy ko naman. Oh my God, Kenneth. Did you took a shower? Tanong nito sa akin. Ha? Yeah, I did. Sagot ko naman. You stink. Sagot nito. At pinaypay ang hawak niyang folder. At dumistansya palayo sa akin. Come on, Mom. What's going on? Tanong ni Daddy. Kuya stinks, Dad. Saad ni Francine. At sumunod siya kay Mami papasok sa office niya. Tinapik naman ako ni Daddy sa balikat at sinabing, It's true, son. You stink. Saad nito at pumasok na rin sa office ni Mami. Am I really that stink? Tanong ko sa aking sarili. At nakita kong nagtakip ng ilong si Sheila. Oh, shut up. Saad ko sa kanya. At tumawa ito. At pumasok na ako sa office ni Mami. Come on! Saad ko sa kanila. Dahil nagbukas sila ng bintana. At panay ang reklamo ni Mami na nangangamoy raw ako. Nung nasa daan na kami pauwi sa kondo. Are you sure you took a shower today, Kenneth? Tanong muli ni Mami at narinig kong tumatawa si Daddy. Hindi na lang ako sumagot at hinayaan ko na lang silang biruin ako. Dahil totoo namang nangangamoy talaga ako. Paano namang hindi ako mangangamoy? Yung isang beses na hiningi ni Tita Mildred kaninang umaga, naging 3. Ito ang dahilan kaya nalate ako sa first period. Gusto ko na sanang maligo uli noon, pero wala ng oras, kaya nagbihis na lang kami pagkatapos namin. Did you enjoy your sleepover, son? Tanong ni Daddy. Na napapapikit na lang ako dahil sa antok at pagod. Ha? Oo Dad. Sagot ko sa kanya. Kaya tinignan ako ni Mommy. I didn't drink nor eat any sugar, Mama. Good. Pagdating namin sa kondo, nagpaalam na ako sa kanilang matutulog.
at hinayaan na nila akong pumasok sa kwarto ko. Bagsak ako sa kama at hindi na ako nagpalit pa ng damit at diretsong natulog na lang. Napagod ako sa ginawa namin ni Tita Mildred at hindi pa nakatulong ang PE subject dahil sa track and field activities namin kanina. Nakatulog na talaga ako at hindi na ako ginising pa nila mami para maghapunan. Nagising ako ng madaling araw dahil naiihi ako at nauuhaw. Nakita ko naman ang note ni Daddy sa desk ko. "There's food in the microwave if you are hungry." Saad niya sa note. Kaya lumabas ako ng kwarto at pumunta ng kusina. Ininit ko ang pagkain na nasa microwave at sa kwarto ko na ito kinain sa harap ng computer ko. Walang email galing kay Jigs. Saad ko sa aking sarili. Kaya nanood na lang ako ng anime habang kumakain. Nang biglang may nag-pop out sa message box ko. "Hi," saad nito. "Sino kaya to?" Tanong ko sa aking sarili. Dahil hindi ko kilala ang sender. "Hostess?" Tanong ko rito. "Your lover." Sagot naman nito. Napanganga na lang ako. "Lover?" "Oo. One more please." Nakuha ko na kung sino to. "Bakit gising ka pa?" Tanong niya. "Kagigising ko lang po, tita." "Voice chat tayo." Saad naman nito. Kaya kinuha ko ang headphone ko at nag-voice chat kami. Ang lambing ng boses ni Tita Mildred sa headphone ko. "Bakit hindi pa po kayo natutulog?" Tanong ko rito. "Hindi pa ako inaantok eh. Isa pa, namimiss kita." Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang yun. "On mo yung cam mo, Ken." Saad niya. Kaya inon ko yung webcam ko. At nakita kong madilim ang webcam nito. "Wait lang." Saad nito. At nung umilaw na, nakita kong nakapanloob lang ito. Kaya muntik ko nang mabitawan ang platong hawak ko. "Tita." Saad ko sa kanya. At mabuti na lang inasalo ko ito. "Okay ba?" Tanong niya sa akin. "Hindi ho ba kayo mauhuli ni Jigs dyan?" "Nasa kwarto naman ako eh. At tulog na yun. Alam mo naman yun." "Tita, ang tindi niyo talaga." Natawa na lang siya. "Sorry kung makulit ako kahapon ha. Sabik lang kasi ako." "Okay lang po yun." Teka tita, ilalagay ko lang po tong plato sa kusina." Paalam ko sa kanya. Sabay patay ko sa monitor. "Bilisan mo." Narinig ko namang saad niya sa headphone ko. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto at halos patakbo na akong maglakad pabalik sa kwarto ko. Sinara ko ang pinto at nilock ko ito. At muli ko nang sinuot ang headphone ko at inon ang monitor. "Hey, there you are." Saad niya nang makita ako sa monitor niya. "Kamusta na po kayo, tita?" Sabi ng Mildred na lang itawag mo sa akin eh. Saad nito. Nahiya tuloy ako dahil hindi ako sanay na tawagin siya sa kanyang pangalan. "Kamusta na po kayo, Mildred?" Ulit ko sa kanya. "Eto, nalulungkot, nag-iisa." Saad niya habang naglalakbay ang kamay niya sa kanyang hinaharap. "Ikaw?" Malanding tanong niya sa akin. Okay lang po.
Okay lang? Wala ka bang namimiss? Like what po? Like me and my ladies. At nakita kong tinanggal niya na ang kanyang pang-itaas. Namimiss ka na nila, Ken. Sad nito. At parang kinigiliti ang tenga ko sa boses niya. Wow. At inilapit pa niya ito sa webcam. Hindi mo ba ito namimiss? Lambing niyang tanong. Namimiss ko po. At doon uminit ang mga tagpo namin. At pagkatapos, nakukulangan talaga ako, Ken. Sana nandito ka o nandyan ako. Sorry, hindi ako pwedeng lumabas eh. Alam ko, sobrang strict talaga ng parents mo. Oo nga po eh. Sagot ko naman sa kanya. Pwede bang mag-sleep over ka uli dito bukas? Tanong nito. Hindi ko po alam kung papayagan ako ni Mami. Miss na kita, Ken eh. At narinig ko siyang umiyak. Bakit? Tanong ko sa kanya. Wala lang. Matagal na rin kasi nung... Sorry, pasensya ka na. Okay lang po. At pagkatapos naming maglinis, nagpaalam na kami sa isa't isa dahil late na rin at kailangan na naming magpahinga. Pwede bukas ulit, Ken? Try ko lang, Mildred. Sagot ko sa kanya. Sige na, please. Pakiusap pa nito. Itatry ko po talaga. Sige ka. Pag ayaw mo, magpapadali na lang ako sa iba. Banta nito. Tita naman eh. Hindi, biro lang. Sleep well. Sige po. At maya-maya ay nawala na siya. Kaya inoff ko na ang laptop ko at nilagay na ito sa mesa. Pumasok ako sa banyo at naligo. Grabe talaga si Tita Mildred. Hani ko sa aking sarili. At nang matapos na akong maligo, nagbihis na ako at muli nang nahiga sa kama. Tinignan ko na muna ang phone ko dahil baka nag-message sa akin si Sofia. Pero wala pala. Nakatingin lang ako sa kinsame. Habang nag-iisip tungkol sa nangyari kanina at sa amin ni Sofia. Hanggang sa nakatulog na lang ako. At dahil siguro sa ginawa namin kanina, napaginipan ko si Tita Mildred na umiindayog sa ibabaw ko. Hello mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Nonay Nelski, si Marifeco Dizal, si RG Buhayan, si Josefino Roberto. Hello rin kay Mr. John Boy, kay Randy Magat, kay Richard Guillermo, kay Noel Mauro. Shoutout din kay Reynaldo Villegas, kay Frazier Ragtarap, kay Aldrin Tuando. Hello rin kay Ilocano Music Lover, kay Happy Fam, kay Jomar Celeste. Shoutout din kay Francisco Buhat, kay Jordan TV, kay Rosendo Sabroso, kay Erica Tabo, kay Fernando Echavarria, kay Francis Pilapil. Hello rin kay Dudes7106, kay Gon Ryan Almine. Hello rin kay Mark Joseph Ganito. Shoutout din kay Melicio Alban, kay Victor Saladar, kay ML Lang Malakas, kay Jericho Areglado, kay Edwin Vlogs,
At hello rin kay Michael de la Peña. Thank you sa pakikinig mga loves ko. See you on next episode. Bye!